Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakisa sa commencement exercises ng PMMA ngayong araw. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo ang pagpapalakas ng maritime education at training, gayon din ang pagtataguyod ng kapakanan at kaligtasan ng mga marinong Pilipino. Kasabay nito, hinirang din ang mga natatanging kadete na magsisilbi sa Philippine Navy at Coast Guard. Ang buong detalye sa ulat na yan, maya-maya lamang ay ihahatid sa atin. Hindi naman natitinag ang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy nitong pamamahagi ng tahanan para sa pamilyang Pilipino. Si Dane Golimlim para sa 13 sa tanghali. Mahigit 40 pamilya mula sa Barangay Malanday, Marikina City ang nagkaroon ng sariling bahay at lupa matapos ang halos 3 dekadang paghihintay. Sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program, natanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang transfer certificates o title noong July 15 sa pangunguna ni na Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President Federico Aliling. Iginawad ang mga titulo sa mga miyembro ng Samahang Magkakapitbahay ng Purok 3 Homeowners Association Incorporated Phase 2A. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng disente at may dignidad na pambahay sa mga Pilipino. 44 beneficiary families mula sa Barangay Malanday, Marikina ang nakatanggap ng transfer certificates of title sa ilalim ng expanded 4PH program ng pamahalaan. Ikinagagalak ng mga beneficiaries na sa wakas, matapos ang ilang taon ng paghihintay, ay naisakatuparan na ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Dahil kung noon sila ay informal settlers, ngayon ay ganap ng homeowners. Maliban sa Marikina City, mahigit 8,000 house and lot units din ang na-turn over sa Brentwood Residences at Kaya Homes sa Tarlac noong July 8 na pinangunahan pa rin ni na Secretary Aliling, katuwang naman si Chief Executive Officer Marilyn Acosta ng Pag-ibig Fund. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Dane Golimlim, 13 sa tanghali ng Congress TV. Upang mapalakas pa ang pag-agapay ng pamahalaan tungo sa maginhawang pamumuhay, mas pinalawig ang mga benepisyo para sa mga apektado ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Si Harley Valbuena sa detalye. Sige ng Lisa, aminadong hindi pa rin makaahon sa kahirapan kahit mahigit 1 dekada ng miyembro ng 4Ps. Kaya naman hindi na niya alam ang gagawin kapag nagtaasan muli ang presyo ng mga bilihin sa harap ng umiinit na namang tensyon sa Middle East. Kumbaga mahirap na kami, di ba? Hindi lalo kami maghihirap. Hindi na po siguro kakayanin ng gagaya namin na mahihirap na matugunan yung pangangailangan namin sa pamilya. Dahil dito, ipinagutos na ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkapalawak ng mga ayuda sa ilalim ng Uplift Program sa harap pa rin ng National Energy Emergency. Sa ilalim nito, palalawigin ang tulong ng Uplift para sa 7.5 million households o 37.5 million na individual. Tatanggap ng one-time additional 2,000 pesos na cash assistance mula sa DSWD ang 3.5 million na benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program. 2,000 pesos na ayuda rin ang ibibigay sa 2.5 milyong mahihirap at ang mga malapit ng sumadsad sa poverty threshold na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. 1.5 milyong manggagawa na may mababang kita batay sa talaan ng Social Security System, ang pagkakalooban naman ng 2,000 pesos kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Ayon sa Malacanang, 12.37 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa expanded uplift na kukunin mula sa savings sa budget. Bagamat nakatuon pa rin sa pinakamahihirap ang pinalawak na ayuda, tiniyak ng palasyo na hindi pa rin pinababayaan ang mga nasa middle class. Hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan.
Sisikapin ding wag munang itaas ang singil sa pasahe sa pamamagitan ng patuloy na pag-agapay sa PUV drivers at operators. Iniutos na ng Pangulo ang paggamit ng digital payment system para mabilis at maayos na mayatid ang ayuda sa mga nangangailangan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Harley Valbena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.